Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbabasa ng ating mensahe sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Galatians 5, verse 13 to 26. Galatians 5, verse 13 to 26. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love your neighbor as yourself. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. So I will say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Thank you very much, Sister Jemima, sa pagbabasa ng salita ng Diyos ngayong umaga. Tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang pag-aaral ng aklat ng Galatia. Sa ngayon, tayo po ay nasa ika-11 ng mensahe mula sa aklat na ito. Patuloy tayong umuusad at sa tingin ko, dalawang mensahe na lamang po ang makukuha natin sa Kabanata 6. Nangangahulugan na 2 weeks ay tapos na ang aklat na ito. Sama niyo ko sa panalangin sapagkat ako po ay hindi na lamang dumadampot sa mga bahagi ng Biblia. Ang nais ko po talaga ay mag-expose ng mga katotohanan tungkol sa bawat aklat hanggat maaari. At naniniwala ko na ito ay higit na nakakatulong sa atin at sa mga kapatiran natin na patuloy na sumusubaybay sa ating ginagawang pangangaral sa YouTube. At nais kong ipaalala sa inyo para ma-connect muli ninyo itong ating tatalakayin ngayong umaga. Ang mensahe natin sa unang bahagi ng chapter 5, yon ay sa verses 1 to 12. At binigyan ko ito ng pamagat na Paul emphasizes the danger of practicing the old covenant laws. Yun ang pamagat natin sa nakaraan. Ulitin ko, Paul emphasizes the danger of practicing the old covenant laws. Meron palang malaking implikasyon, panganib na dala na ihahalo mo ang mga provision ng lumang tipan o ng lumang pakikipagtipan ng Diyos o masasabi nating mga kautusan sa Mosaic Covenant dito sa ating kapanahunan. Paulit-ulit ko rin sinasabi na hindi talaga pwedeng gawin yon kasi ang covenant ay pakikitungo ng Diyos sa tao. So kung tayo ay maglalagay ng mga bagay na hindi naman talaga para sa atin, kukunin natin yung para sa mga Hudyo, sa mga naunang pinili ng Diyos, ay talagang maling-mali at malayo na ito ay tuparin ng Diyos. Halimbawa, kung ito ay tungkol sa mga pangako roon. Sa bahaging yan, ay nagbigay ako sa atin ng 5 bahagi o 5 punto. Ang una ay, basahin ko po ang sabi rito, advice to stand fast in Jesus. Advice to stand fast in Jesus. Nais ni Pablo na ang mga taong ito ay manatili sa Panginoon, na ang ibig niya sabihin ay manatili sa diwa o katuruan
ng New Covenant. Yan ang ibig sabihin ng steadfast in Jesus. Sabi ko nga sa nakaraan, madaling angkinin ng mga tao na nanatili sila kay Kristo as long na ito ay patuloy na binabanggit nila ang kanyang pangalan, meron silang paggamit sa Biblia. Yun ang ibig sabihin ng marami. Pero dito sa sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia ay ibang-iba, sapagkat ang ibig niya sabihin ay manatili tayo sa may-ari ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Sa ating pangalawang punto is the danger and damage of mixing the old covenant in our walk with Christ. The danger and damage of mixing the old covenant in our walk with Christ. Kung makikita nyo naman, ay binigay sa atin ng Panginoon yung old covenant and yung kay Christ. Pero kung susuriin natin, ang sinasabi niya ay do not mix the provisions of the old covenant to the provisions of the new covenant. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ay isang bagay na mapanganib sa buhay ng mga Kristiyano. Ano ang panganib? Ito ay nababanggit sa sinabi ng verse 4 na kung yun ay ihahalo mo, yung mga bagay na yun sa panahon ni Kristo, ay sinabi ni Pablo that you have been alienated with Christ and have fallen away from grace. And that is the only hope we have in the new covenant. To stay in Christ and to stay in His covenant. To stay in the grace of God. O umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Yun ang kailangan natin. We can never walk in our own, and we should have to follow and obey and stay in the grace of God. Ang pangatlo natin is the Holy Spirit, the remedy of God to walk in faith and love. Ulitin ko, the Holy Spirit is the remedy of God to walk in faith and in love. Mamaya ay magbibigay ulit ako ng mga ilang pananaw tungkol dito sapagkat patuloy pa rin nababanggit ni Apostol Pablo. Pero yan ay napakahalaga sapagkat ang tanging pag-asa o dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu ay ang kabiguan ng mga Hudyo na isakatuparan ng mga batas ni Moises. At kailangan ng tao lalo na sa panahon ni Kristo ang banal na Espiritu sapagkat supernatural ang mga batas ni Kristo. Mas mataas kaysa sa mga batas na ibinigay sa mga Hudyo. Ang pang-apat natin ay accepting a part of the old covenant corrupts the whole law. Accepting a part of the old covenant corrupts the whole law. Kung papansinin ninyo ay nababanggit yan doon sa ating scripture reading nung nakaraan, yung katulad ng tinapay na pagka ito ay nilagyan mo ng libadura, ay talagang aalsa lahat. Hindi lamang yung bahagi na o yung libadura, kundi talagang yung buong masa ay aalsa yun. Katulad din ito ng pananaw natin sa New Covenant na kapag kayan ay inaano natin doon sa mga provision ng Old Covenant, ay magkakaroon talaga ng problema. Ang libadura dyan ay yung libadura na masamang impluensya ang ibig niya sabihin. Pagkatapos sa ating panghuli, sa verses 10 to 12, medyo hindi ko ito nabigyan ng diin na sapagkat nakita ko na humahaba ang ating oras nung nakaraan. Pero ang ibinigay ko rito is false confidence and the final warning he gave against the false teachers. Yung confidence niya para sa mga mananampalataya, and then yung kanyang babala tungkol sa mga bulaang guro na nangangahulugan na talagang kailangan ay umasa sila sa Diyos, may pag-asa pa rin siya, pero kailangan ay maging maingat na sila sa mga bulaang tagapagturo. Diyan ay makikita natin na sinabi ni Pablo that those teachers have been throwing them into confusion and will pay the penalty. Nabanggit niya ang bagay na yan. They are throwing the believers into confusion and surely they will pay the penalty of doing that. Nangangahulugan na talagang ang Panginoon ay mahigpit tungkol sa kanyang pakikipagtipan at sa aral ng New Covenant na siyang dapat nating panatilihan sa ating kapanahunan. So, sa ngayon, sa ating binasang teksto,
is pinamagatan kong How to Live in the Liberty of Jesus, Advice to Reestablish Themselves. How to Live in the Liberty of Jesus, Advice to Reestablish Themselves. So there is an advice to reestablish themselves mula doon sa epekto ng nangyari sa kanila at makamtan muli nila ang kalayaan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. So mula dito sa ating binasa ay magbibigay lamang po ako sa atin ng 3 bahagi. Yan ang ating titingnan ngayong umaga. Ibigay ko na po sa inyo yung mga pamagat natin sa 3 bahaging ito sa verses 13 to 15. Redirecting the problem among themselves. 13 to 15, redirecting the problem among themselves. Kailangan ipakita ni Pablo na hindi lamang doon sa mga nagturo sa kanila ang problema, kundi sa kanilang mga sarili o kaya kung ano ang mga naging epekto ng nangyari nyo sa kanila. Mula naman sa verses 16 to 18 is returning back to the basic. Returning back to the basics. Yan ang sinasabi niya sa 16 to 18. And then, sa chapter 5, 19 to 21, sorry, ito pala ay 4 na bahagi, ay parang ganun pa rin na he gave them the checklist. He gave them the checklist. If they want to return to the basics, kailangan ay makita nila yung problema sa kanilang buhay. They need to see the problem among themselves. At nagbigay siya ng checklist nito, and they are the works of the flesh. And then yung ating pang-apat ay sa chapter 5, 22 to 25, and that is checking the residency of the Holy Spirit. Checking the residency of the Holy Spirit. So, purihin po ang Diyos. Yan ang ating 4 na punto na pag-uusapan ngayong umaga. And I want to go immediately to the first part sa verses 13 to 15. Redirecting the problem among themselves. Sabi ni Apostol Pablo, you, brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge in the flesh, rather serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as you love yourself. If you bite and devour each other, watch out that you will be destroyed by each other. Diyan ay makikita natin na ito ang naging epekto ng pagtuturo ng mga taong yon. Ano ang nangyari sa kanila? Bumalik sila doon sa pagkabihan o slavery o bondage ng ginawa ng kautusan. That's the bad effect of applying the old law to ourselves. At yan ay dahil iiwanan ka talaga ng banal na espiritu at maging malalayo ka kay Kristo. Kung papansinin niyo, yung sinabi niya, you have been alienated from Christ and have fallen away from grace. Alam niyo, pag ikaw talaga ay lumayo sa Panginoon, mawawala rin ang biyaya sa iyo. Yun ang sinasabi niya rito. So, nakita nila yung epekto rito ng pagtanggap sa mga bagay sa kautusan. At nais ko na namang ulitin sa inyo, mga kapatid, na kapag sinasabing kautusan ay hindi lamang yung parang may ipinag-uutos o batas na kailangan ay tatanggapin mo ang parusa at pagpapala kapag ito ay sinakatuparan mo. Other sides of applying the law, the old covenant to our life, is you claim the benefits of those laws. You claim the promises of the old covenant. At yan ay makikita natin na ang dami talaga ay gumagawa ng bagay na yan. Mula dito, sa verse 13, sabi niya, you, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge in the flesh, rather serve one another humbly. Diyan ay makikita natin that Christian life is supposed to be a life of liberty. Pero tingnan niyo itong sinasabi niya. I want to show you na yung sinabi niya, you, my brothers and sisters, ay ito yung kabahagi sa iglesyang ito. Na ano ang ibig ko sabihin? Na it is a choice for them
whether to use the freedom in Christ, obey the Holy Spirit, or rather they would indulge in the flesh. Yan mga kapatid ay makikita natin na sa atin na mananampalataya, tingnan nyo ang buhay natin. Dito sa bahaging ito, makikita nyo na ang mga nabuborn again ay may taglay na Espiritu ng Diyos. Pero hindi pa tayo nawawala sa laman. Inuutusan pa rin tayo na patayin ang mga gawa ng laman. Can you say amen? Amen. And so, ito ay pagpili. At naniniwala ko sa sinasabing ito ni Apostol Pablo na bahagi nating piliin kung ano ang gusto natin. That's one thing about the Holy Spirit. Hindi kanya pipilitin na gawin ang gusto ng Diyos. Because God will never be glorified on people na ito ay napipilitan lamang sa kanilang ginagawa. Kailangan gawin natin ang bagay na pagsunod ng may kagalakan at pag-ibig sa mga batas ni Kristo. Amen. Can you say amen? Amen. Yan ang katotohanan tungkol sa New Covenant. So hindi ka bubuhatin ng banal na Espiritu para gawin ang kanyang kalooban. Kahit sabihin mo pa sa banal na Espiritu, Lord, kontrolin mo ako. Hindi ka kukontrolin ng banal na Espiritu. Ang gawin ng banal na Espiritu ay tutulungan kanya kung willing ka na sumunod sa nais ng Diyos. Yung mga bagay na hindi mo kaya, then that's the work of the grace of God. Alam niyo, nararanasan ko ang mga bagay na ito, na minsan, talagang, sabi ko, Lord, ayokong magsinungaling. Ayokong magsinungaling, Panginoon. And then I have to delay my answers to people for few days or quite sometimes. Ayoko ikwento sa inyo, pero ito naman nasabi ko sa business ko, na nung ako ay pauwi sa probinsya, actually, una kong sinabi kay Pastor Joseph, alam mo, Seth, merong temptation na nangyayari rito. They are setting me up na ganito ang mangyayari. Sabi ko, ayoko sumabay sa sasakyan. Pero nakapag-uuna ako nung una, so paano ko kaya ito gagawin? Alam niyo, tagal kong pinag-isipan yon, pero sabi ko, naku, magsisinungaling ako rito. Sabagay, kinokondisyon ko na sana ang isip ko na ito naman ay alang-alang sa Panginoon. Pero sabi ko, Lord, kahit white lies, ayoko magsinungaling. And so, naghintay ako ng mga ilang araw. And then later on, ay sinabi ko na hindi talaga ako sasabay sa sasakyan na baguhin sa probinsya. And alam nyo, ang sagot sa akin nung classmate ko na may-ari ng sasakyan ay heart. Ibig sabihin ay nagpapasalamat siya na hindi ako sasabay. And later on, na-realize ko na masikip na nga pala sila sa sasakyan. But anyway, nagpapasalamat ako na sabi ko hindi ako nakapagsinungaling sa pagkakataong yon, sapagkat yon ay mabigat sa aking konsensya. And that is what I am saying to you, na kung tayo ay talagang nais mabuhay sa banal na Espiritu, there are testings that comes our way, na kung tayo ay aasa sa Diyos, ay mangyayari sa atin yung sinasabi ng 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized you, unless that is common to man. But when you are being tested, God will make a way para hindi tayo magkasala. Trust the Holy Spirit, mga kapatid. Sometimes tayo ay gumagawa ng hindi tama sapagkat akala natin wala nang paraan para tayo ay makaiwas sa pagkakasala. Pero kung talagang willing tayo na hindi magkasala, ay ang Diyos ang gagawa, and nothing is impossible to God. Hindi lamang yan sa pangangailangan. You know, there are a lot of Christians who apply that word na sinabi ko sa inyo. That is in the Bible. For with God, nothing is impossible. Ang ibig sabihin ay sa mga pangangailangan nila o mga problema nila. But not for the way na sila'y hindi magkasala sa Diyos. So dapat yung tandaan yan. Mas gusto ng Diyos na yun ang goal natin sa sinabing yun ng Panginoon. Nothing is impossible with God. I will not sin against Him. He will help me if I will stand on the truth. And if this causes me to sin, it's better for me to lose my life. Kung yan ang pananaw natin, mga kapatid, it's like Christ na sinabi ng Hebrews 1:9, He loves righteousness and hated wickedness. And sa 5:7 ay sinabi doon sa Hebrews 5:7, during His life on earth, He
over prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Na ang ibig sabihin niyan ay ayaw talagang magkasala ng Panginoon. Mga kapatid, seems weird itong mga sinasabi ko sa inyo. But what's the use of the Holy Spirit's indwelling in us? Ano ang ginagawa ng banal na Espiritu? Kulang lang tayo sa pagtitiwala at paniniwala na kaya tayong iligtas ng Diyos sa lahat ng uri ng pagkakasala. Yun ang problema natin. Pero katulad ng sabi ko sa inyo, weird ito sa marami. That is impossible sa marami. Pagdating sa pangangailangan, nothing is impossible with God. Pagdating sa kagalingan, nothing is impossible with God. Pagdating sa kasalanan, lahat ay imposible sa Diyos. That is because you are choosing not to obey the Lord. Ayaw lang natin maniwala dahil ito ay pakinabang sa ating flesh. When we are being healed, it's for our flesh. When we are being given with the things that we need, it is for our flesh. But it is for freedom that God has set us free, na dapat ay paniwalaan din natin na kaya tayong iligtas ng Diyos sa pagkakasala. Pero minsan ay nirarasunan kaagad natin, that is impossible. And it becomes too weird for us na paniwalaan na kaya tayong iligtas ng Diyos laban sa pagkakasala. Ito ang problema ng Kristyanismo, mga kapatid. Lalo na kung hindi nila narinig ito. Pero tayo namang nakakapakinig, mabigat na hindi natin talaga paniwalaan ito. Sinabi pa niya sa verse 15, if you bite and devour its sudden, watch out that you will be destroyed by its sudden. Alam niyo ito, nakita ni Pablo, may problema rito. It's not only na dala ito ng maling katuruan, but now it can be the effect nung ganong ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, ay ito, ang church, they will be biting and devouring each other. Sabi niya, watch out that you will be destroyed by each other. Nais ko ikwento sa inyo. Galing na ako sa church na hindi ko pinasimulan. Doon talaga naratnan ko ang malaking problema. Ang pastor, kailangan niyang umalis. Pine-pressure siya. He have to go back to his country. Foreigner ito, mayaman ito, may pera ito, may sasakyan ito. And so yung mga galing na naging pastor doon, hindi nila tinanggap yung assignment. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kilala namin ang mga tao dyan eh. Grabe yung mga tao dyan. Hindi nila sinabi sa akin yon. Later on ay nalaman ko na lang na ganoon yung church na yon. Pero tinanggap ko na yung assignment. But I have to study the truth. Malala ko nga na kapag ako'y matapos magpipreach, sinasalubong ako ng mga 4 o 5 bakla at sasabihin sa akin, Pastor, ang ganda ng preaching mo. Sabi ko, kung maganda, di sana nagbago ka na. Kaya sabi ko, pag hindi ka magsisi, mapapahamak ka. Just imagine, yung ganong church, pagkatapos, lahat nagsasalita ng tararala, kapag ka-Sunday, nag-speak in tongues daw sila. Pagkatapos, ang bangayan, grabe. Ang awayan, grabe. At one time ay mag-aayos ako ng problema. Sa halip na maayos, yung dalawa, gusto pala nila nakampihan ko sila dahil wala akong kinakampihan, napapunta sa akin ang kanilang galit. Imagine niyo yan? Yan ang epekto ng kawalan ng biyaya ng Diyos. I thank the Lord, mga kapatid, na kahit papano dito, mula nung natutunan natin ang New Covenant, we are enjoying the fellowship. Parang hindi kayo naniwala. Ako lang ba yun? Ha? Ako lang ba yun? Na kahit papano, namimiss ko kayo, kahit ako ay stricto sa inyo, nasabi ko, nag-enjoy ako pag Sunday. Hindi dahil sa inyong mga baon, kundi sa inyong mga presensya. That's the truth, mga kapatid. Masarap kaya ang iglesia na walang kagatan. Kasi, alam ko yun, kasi galing ako sa church na walang ginawa kundi mag-away. Doon, takot ako na magkaroon ng event. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos ng event, nakon, daming negative comment, mag-aaway, magbabangayan, marami ang tao. Kasi ang gagawin, mag-i-invite, magpapakain, siyempre, ang tao, dadaluhan yan. Pero pagkatapos ng gawain, maglabasan na yung mga negatibo, mag-aaway-away na, magbabangayan na. Sabi ko, wow, hindi ko alam yan noon. The only thing that helped me during that time
ay nagtuturo ako ng training sa kanila, and I'm using the book of Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, na dyan ay nakita ko yung church in the wilderness, kung anong klaseng tao sila. And there were people who were under the law, at talagang yun ang bunga ng sakop ng kautusan. Now in Christ, kaya pwedeng mag-advise si Paul ng ganito, na hindi kayo dapat nagkakagatan. Alam niyo, we are not motivated by anything else. Ayoko na mo-motivate kayo ng pagkain, ng mga bagay na material. Ang gusto kong motivation ninyo, na nagmamahalan tayo ay si Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Punta tayo dito sa ating number 2, and that is returning back to the basic of the new covenant. Returning back to the basic of the new covenant, basahin ko ang 16 to 18. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ano sinasabi ni Pablo rito? Base doon sa mga nauna na binabalaan sila tungkol sa epekto ng pagpasok muli ng kautusan sa kanila, bumalik siya doon sa basic ng New Covenant na ginawa niya sa kanila. Yun ang naituro sa kanila. And when they have the Spirit of God, ay nagagawa nila na magmahalan sa isa't isa. Say amen. Amen. Nandun ang unity sa kanila. Pero dahil nga pumasok yung mga bagay na yon na nagdala sa kanila ng tanikala muli ng kautusan, ngayon ay pinababalik sila sa basic. Sabi nga niya, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Now, mga kapatid, what is the greatest difference between the Old and New Covenant? And the greatest difference is not the law. Both are having laws. The Old Covenant have the law of Moses, the New Covenant have the law of Christ. Maniwala kayo. Ang marami ngayon, because we are in Christ, ay akala nila wala ng batas-batas. So, nagsisinungaling ba si Kristo nung sabihin niya, teaching them to obey all that I have commanded you? There is a law from Christ, at nababanggit nga yan ng 1 Corinthians 9, 20 and 21, that there are laws of Christ. Now, ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? The difference ay yung banal na Espiritu, the Holy Spirit. Last week ay nabanggit ko sa inyo na ang highlight ng New Covenant ay ang banal na Espiritu. Amen. The Old Covenant, they cannot ought to practice the laws of Moses dahil sa kakulangan ng banal na Espiritu. They were trying it with their flesh. Hindi nila kaya. And so nakita ng Diyos ang kakulungan. Yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 8, 7 to 8, na may kakulangan yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanila, at nakita niya ang kakulangan ng kakayanan ng tao. And so, anong gagawin niya? Ang sabi niya, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Ang gagawin ng Diyos ay ipagkakaloob ang kanyang banal na Espiritu. Pananahanin niya ito sa bawat mananampalataya. Can you say amen? Amen. Kaya nga lagi natin sinasabi na hindi talaga yan na born again pag walang Espiritu ng Diyos. At kung may na born again man yan at mali ang ituturo mo, iba na naman yon. Kasi ang nabuborn again ng tao, kailangan niya lumago sa kaalaman. Kaya dito hindi ako tumitigil na magturo. Sa ngayon ay gumagawa ako hanggang 3-4 na video dito sa ating mga training. Why? Because I want to teach the people. At yan yung sinasabi ni Pablo na sa Colossians 1:28 to 29, na talagang nagpapakasakit siya, nagpapagal siya alang-alang sa mga mananampalataya. Now, makikita natin na ang highlight ng New Covenant is the Holy Spirit. Tinangako niya ito. Ganito ang sabi ng Ezekiel 36. Basahin mo na lang from 26 to 27. Ezekiel 36, 26 to 27. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you the heart of stone and give you a new
heart of flesh. Now, meron bang pusong bato dyan? Ibig sabihin, di yan na born again. Dahil sa Panginoon ay bibigyan niya sila ng pusong laman. Ibig sabihin, malambot na. Say amen. Amen. Sabi niya, and I will put my spirit in you. That is the Spirit of God. Yung una na spirit ay kung titingnan ninyo, pansinin nyo, and that is the small letter S. Na ito yung parang diwa na para sa tao. O kaya katuruan niya. Babaguhin tayo ng katuruan ng Diyos. At yung ating espiritu ay mababago. Kanina ay nababanggit ko na hindi ko natuloy na kahit na born again ka pa, pag hindi ka naturuan, ay hindi mababago ang mga pananaw mo. Magiging carnal ka pa rin. Dito makikita natin ang isang katotohanan. Number one cannot walk in the Spirit without the Spirit of God. One cannot walk in the Spirit without the Spirit of God. Bakit ko sinabi yan? Because sabi ni Pablo sa kanila, so I say, walk by the Spirit. At yan ang dahilan kaya kailangan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Ipinangako niya ito sa born-again experience na ibibigay niya ito. At dito sa 27 ng Ezekiel 36, sabi niya, and I will put my Spirit in you to move you to follow my decrees. Decrees is the same as law. Pareho yan sa kautusan niya. Pero inulit niya, kaya sinabi niya, and be careful to keep my laws. So para hindi maging redundant ang construction ng sentence, ginamit niya yung decrees doon sa una, and then ngayon ay ginamit niya yung kanyang laws. So mga kapatid, if you wanna check whether you have the Spirit of God, you are obedient to Christ, not in the law of Moses. And praise the Lord, sa church na ito, ay meron tayong aklat na the 70 commands of Christ. Yan ang nakita po ng mga batas ni Kristo sa banal na kasulatan. And so, hindi tayo ignorante dyan. Ang problema lang kung hindi kayo nagsisipag-aral. Ganito mga kapatid. Noong kamakailan, sabi ng isang kapatiran sa akin, Pastor, paano yan? Hindi ikaw magturo. No, hindi. Sabi ko, bakit ko tuturuan niya mga yan? Ikaw ang magturo. Sabi ko sa kanya, ikaw ang gagawa sa kanila bago sila magpabautismo. Now, yan ang gusto ko sa inyo mga kapatid. I'm not here to teach everybody. Marami akong tinuturuan. Sabi ko nga, siguro naka-4 na beses na ako na nakapagpatapos ng 70 commands of Jesus Christ at hindi yan bababa ng 150 katao. Listen carefully. If all of those people na magagaling pagdating sa virtual ay nagsipagturo ng mga batas ni Kristo, naniniwala ako na marami nang naabot ng mga batas ni Kristo. Naniniwala ako na marami nagturo, marami ang hindi rin nagturo. Yun ang problema. So everybody who should know and understand the commands of Christ, you are commanded to teach the believers of the commands of Christ. Yan ang Great Commission natin. Teaching them to obey everything that I have commanded you. Hindi ka kailangan magpakabihasa sa salita ng Diyos. You only need to obey and have the heart to make a disciple. And to make a disciple is to teach them the commands of Christ. Hindi mo disciple yan. Ayaw nating gumawa ng alagad natin, baka mapahamak pa. Pero kung yan ay tagasunod ni Kristo, and He will become like Christ. Christ-likeness ang goal niya sa kanyang buhay. Sigurado tayo na yan ay makakarating sa kanyang patutunga walang hanggang kaharian ng Diyos. Pero kung ako ay gumagawa ng alagad ko, magiging karangalan ko pa yung mga yan, magiging proud pa ako, mapapahamak ako. Very dangerous. Do not make your own disciple. Make disciples for Christ. Yan ang kailangan natin gawin. Hindi natin problema kung hindi nila susundin yung itinuturo natin, at hindi natin problema kung hindi sila umaabot sa Christ-likeness. Ang problema natin ay kung hindi tayo nagtuturo. Sabi ko, you cannot walk in the Spirit without the Spirit of God. But, you can walk in the flesh even if you have the Spirit of God. Tingnan niyo yung contrast ng dalawa. Kaya nga sinasabi ng apostol na ito, walk in the Spirit. Why? Because even if you have the Spirit of God, kahit na born again ka, you have the Spirit of God, pwede ka pa rin mamuhay sa gawa ng laman.
Yan ang katotohanan. It's a choice na isabuhay mo ang paglakad sa nais ng Diyos. Now, mga kapatid, makinig kayo rito. Napakarami hanggang ngayon at sa nakaraan, lagi ko naririnig Life in the Spirit Seminar. Narinig na ba ninyo yan? Naka-attend na ba kayo ng ganyan na seminar? Life in the Spirit Seminar. Gusto nyo umattend? Dito. Yes, sa kabila. Alam na alam ni Sister Babes. Dahil naririnig namin, they always talk about the Life in the Spirit Seminar. Mga kapatid, don't believe that. Why? Sapagkat doon sa work of the flesh, ang unang-una, sabi niya, na kung ikaw ay merong idolatry, ribulto, hagsamba sa Diyos-Diyosan, you can never walk in the Spirit. It's a deception, by the way. By deception, pagka inakala mo, you are walking in the Spirit, and then here you are trusting an idol. So, tingnan nyo kung anong pandaraya na ginagawa ng Diablo sa mundong ito. You can only walk in the Spirit if you are genuinely born again first of all. And then, you grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Growing in the knowledge, why? So that you can apply them. Yan din ang sinasabi ng Romans 12:2. Pare-recite ko lang kung babanggitin ko ang verse 1. Sabi ng verse 1, I urge you therefore, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Sabi ng verse 2, and be not conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Kailangan baguhin mo muna ang iyong kaisipan, hindi automatic ang kaalaman sa mga Kristiyano. Amen? Amen. Otherwise, walang discipleship kung automatic pala. Pag tinanggap mo si Kristo o na-born again ka, ay automatic sa iyo ang karunungan. No? Yan ay panloloko ng kaaway. And so everybody needs to go through disciple. Meron nag-aalaga sa iyo, nagiging tatay, nanay mo, and then teaching you the commands of Christ, the goal of Christ likeness. Ulitin ko yung sinasabi ko na you can walk in the flesh even if you have the Holy Spirit of God. Anong gagawin ng Banal na Espiritu? Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, mananahimik yan. The Holy Spirit is not harsh. Pwede kang paluin ng Banal na Espiritu and thank the Lord if that time comes to you. Pag ikaw ay mali ang pamumuhay, pasasalamat ka sapagkat pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen? Amen. Yun ang maganda sa ating Ama. Parang totoong Ama talaga. And He is the right Father na meron tayo. And He is a disciplined God that His children need to be disciplined ay gagawin niya ito. Amen. Yan ang ating Diyos. So, ang advice sa atin ay walk in the Spirit, sabi niya, and do not gratify the works of the flesh. So, another thing mga kapatid, when you walk in the Spirit, you are not gratifying the work of the flesh. So mamaya ay babanggitin niya na yung mga work of the flesh para i-checklist natin ang ating mga sarili. At sabi niya sa verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Meaning, meron kang kapangyarihan na hindi mo gawin yung mga bagay na gawa ng laman. Malala ko rito ang Romans 6:14. Now, we are not under the law but under grace. Meaning, when we are under grace, we can be above the law. Hindi tayo nagkakasala sa kautusan. But anyway, punta tayo dito sa ating pangatlo, sa verses 19 to 21. Verses 19 to 21. This is now the checklist and the warning. Sabi niya, the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality. Ang sa ibang salin ay adultery. Sabi natin, adultery. Adultery. Fornication. Yung impurity in other word is fornication. Sa mga dalagat binatayan, nagko-commit ng premarital sex. And debauchery. Ang alam ko sa debauchery ay karumihan. Ano ba ang karumihan? Because adultery and fornication starts from thinking. Sa law ni Christ. Amen kayo? Amen. Sino mang may pagnanasa sa isang babae o sa isang lalaki na nangangalunya na sa kanyang puso, sa babaeng yon. And then idolatry.
Kanina nababanggit ko yung physical idolatry. Pero ang idolatry ng mga Kristiyano ay nandoon sa Colossians 3:5. Ano yung mga yon? Basahin po ninyo, pero yung huli ay greed, which is idolatry. Sabi niya, greed. Ano yung greed? Yung meron ka na, pero parang laging kulang. Idolatry. Meron ka ng mali-maleta, kulang pa rin sa'yo. Idolatry. Uso ngayon salitang baldo. Oh my God. Wala na ko yung tiyahin ko. Kwento ko lang po. Pero baka panoorin niya. At one time ay tinanong niya ako. Dahil binigay ko sa kanya yung premyo ko sa reunion. And then later on, may nagbigay sa akin ng 1,000. Pinasa ko ulit sa kanya. Sabi niya, huwag na. Sabi ko, tuloy mo na. Sabi niya, bakit? Dami kong pera. Naisip ko, pagkatapos kong ilang beses sabihin na sa kanya yan, yung ang dami kong pera. Mga kapatid, ano kayo impact nun? Pero ito, nung tinanong niya ako, marami kang pera? Sabi ko, oo. Sabi ko, ikaw, hindi makainig. Tinanong ko siya, magkano bang pension mo? Because naging principal po yun ng high school. Meron siya doctorate degree. So, sabi niya sa akin, 18,000 ang kanyang pension. Sabi niya sa akin, ikaw, mahiya sana ako, kaya lang ayoko naman magsinungaling. Sabi ko, nasa 7,000 lang. Di, kasi imagine, ako, 7,000 ang pension, almost 3 times ng pension niya, ako pa yung marunong magsalita ng marami akong pera. Why? Because there is contentment. Amen. Ang tao na may pera, laging bukang-bibig, wala akong pera. May narinig ba kayong ganon? Oh my God, para kung may pera, hindi ko pwedeng sabihin, wala akong pera. Bakit? Abay, magsisinungaling pa ako niyan dahil lang sa pera. Oh my God. Mamaya, tamaan ka pa ng dinanas nila niya sa Sapira eh. Di na Sapira ka pa. What? Pero hindi dahil may pera ka, gamitin mo ng walang kapararakan. Abay, hindi yung gusto ng Diyos. Ang totoo, nagkapera lang ako dahil binigyan ako ng una sa Panginoon. Hanggang ngayon ay yung pa na ituloy. But anyway, mga kapatid, mahirap magsinungaling pagdating sa pera because money can replace God in our hearts. Yun ang sabi ng Matthew chapter 6. Amen. Ang pera, pinakamalaking kalaban ng Diyos sa ating puso. And so, balik tayo rito sa mga gawa ng laman. Sabi niya, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. And ito ang end niya. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Alam niyo, nung binanggit ni Pablo ito sa mga taga-Korinto, ang una niyang sinabi, huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili. 1 Corinthians 6, 9, and 10. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Why? Dahil ibig sabihin, pwede nating dayain ang ating mga sarili na kahit tayo'y gumagawa ng mga ganitong mga gawa ng laman, ay pwede nating sasabihin o isipin na tayo ay pupunta sa karya ng Diyos. Mga kapatid, hindi magsisinungaling ang Diyos. Pwede tayong magsisi. Pero ang ibig sabihin ng pagsisisi ay talikuran ng kasalanan at magdesisyong sumunod sa Diyos. Say amen. Amen. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang yung emotional na Lord, patawarin mo ako, ay lahat ng tao sa mundo ginagawa yan. Lalo na sa mga religyoso. Ang genuine na pagsisisi ay yung ikaw ay tatalikod doon sa kasalanan ginagawa mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at magdesisyon kang sundin ang Panginoon. Pag tinignan nyo yung 7 iglesia doon sa Revelation 2 and 3, makikita nyo na 5 doon ay pinagsisisi ng Panginoon. Pero ang kasunod na sinasabi ng Panginoon sa kanila ay, do this. Do this. Sabihin natin, do this. Do this. Meron silang gagawin pagkatapos nun. Malala ko yung pagsisisi ng isang malaking grupo na ginagamit pa yung Greek word, metanoia. Ano yung metanoia? Metanoia daw ay pagbabago ng kaisipan tungkol sa kasalanan. Sabi ko, hindi ganyan ang sinasabi ng Biblia. So that is a deception again from the devil.
using the word, marahil ay tama, marahil ay totoo, pero minsan ay ginagamit yun ng diablo para isipin ng mga tao na pag nagbago na ang pananaw nila sa kaisipan, sila ay nagsisina. No. The Bible shows us that when we repent from a sin, kailangan mong talikuran niya at tigilan. At kailangan mong isipin na merong biyaya ng Diyos para sa iyo. Can you say amen? Amen. Sino sa inyo makaalala ng Hebrews 4:16? Hebrews 4:16. Basahin ko sa inyo para maalala natin, mga kapatid. Nang sa gayon, ay alam natin kung ano ang tulong na binibigay ng Diyos sa atin sa mga panahong ganyan. 16. Let us then approach the throne of grace with confidence. What is our confidence? Because of our high priest Jesus Christ, so that we may receive mercy. Sabi natin, mercy. Mercy. Ano ang mercy? Para sa ating kasalanan. Kung nagkasala tayo, kailangan natin ang habag ng Diyos. So that we may receive mercy. And then sabi niya, and find grace. Sabi natin, find grace. Find grace. Yung grace naman ay ibibigay ng Diyos para hindi na natin ulitin yung kasalanang nagawa natin. Yun ang sabi niya rito, find grace to help us in our time of need. Pag kailangan natin yan, ibibigay yan ng Diyos. And again, babalik na naman tayo doon sa sinasabi ko sa inyo kanina, that nothing is impossible with God. Amen. At doon sa sinabi ng 1 Corinthians 10:13, nagagawa ang Diyos ng paraan para umapply sa atin ang kanyang biyaya. Paniwalaan natin ang sinabi ng Diyos. Do not deceive yourselves na kahit ikaw ay gumagawa ng mga ganito, God is a loving God. Mga kapatid, God is a just God. He is a God of justice. Mapagmahal talaga siya. Hindi natin maalis yan sa Diyos. Pero, hindi naman ibig sabihin na tatakpan mo na yung kanyang pagiging makatarungan na pagbabayarin kanya ng iyong kasalanan sang-ayon sa iyong mga ginagawa. Punta tayo sa ating pang-apat, and this is in 22 to 25. Checking the residency of the Holy Spirit. Sabihin natin, checking Checking the residency the residence of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. Sabi ng verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not becoming conceited, provoking, and being one another. Now, dito makikita natin, nagbigay siya ng checklist ulit. Pero checklist ng pananahan ng banal na Espiritu at gawa ng tunay na nabubuhay sa ayon sa banal na Espiritu. And they are love. Now, gusto ko muna sabihin sa inyo mga kapatid, ito ay hindi yung ang love sa Diyos. Loving God is obeying His commands. Pero loving your fellow Christian ay yung nasa 1 Corinthians chapter 13. Ano yun nasa 1 Corinthians chapter 13? Ito yung pag-ibig sa ating kapwa, mga kapatid, na tinatawag na phileus. Ito yung definition niya sa pag-ibig sa ating kapwa. Sabi niya sa verse 4, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Na hindi ko iisa-isahin yan, mga kapatid. I'm just giving you the wholeness of it. Yung tinatawag na hindi specific. And so, bagamat pwede naman ninyong pag-isipan yan. Love, well, how do we love one another? Because ito yung problema nila. Ang tungkol sa iglesyang ito. May problema na sila sa isa't isa, napasok sila ng kamalian dahil sa maling kaisipan. Bakit ko nasabi yon? Because, again, naibalik sila doon sa Old Covenant laws. Ito nga yung epekto na bumalik yung mga gawa ng laman sa kanila. And then, nagkaroon na ng problema sa mga relationship. Kaya sinasabi ito ni Apostol Pablo. So, love,
joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such, there is no law. Pwede naman i-check, isa-isa yan. Love of fellow men, i-apply niyo 1 Corinthians 13, 4 to 7. Joy. When you have joy, it's not based on circumstances of your life. Ang joy, kagalakan ng mga Kristiyano, ay yung alam nila, meron silang kasiguraduhan na hindi sila pababayaan ng Diyos. Pag ikaw ang lumalayo sa Diyos, ay talagang pababayaan ka ng Diyos, katulad ka ng prodigal son. Huwag naman ninyong isipin na pag iniwan mo ang Diyos, ay susundan ka pa rin niya. Gagamitin mo yung pag-ibig ni Hosea. Malala niyo yun? Na si Hosea, he had to pursue his wife. That is applicable only to the entirety of Israel dahil yun ay pangako ng Diyos sa kanila. But individually, mga kapatid, hindi ganoon. Kaya sinabi ng Panginoon, remain in me and I will remain in you. Amen. If you draw near to me, I will draw near to you. Yan ang pamantayan ng New Covenant. Amen. Pero huwag mong sabihin na ikaw ay hahabulin ng Diyos kapag kanilayuan mo siya. Sasabihin ng Diyos sa'yo, okay, go on. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Pero, pwede kang umalis sa kamay ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng no one can snatch you out of my hand. Alam niyo ang problema ng mga nagtuturo sa mga ganito? Hindi nila pinagsasama-sama yung mga magkukontra at magkakasama na talata para tingnan nila, what is the truth about this? Pipiliin nila yung maganda. By the way, mga kapatid, alam niyo ba kung magpo-post ka sa Facebook ngayon ang tungkol sa mga pabor? Meron akong nakita na post kagabi, sabi ko, naku, grabing deception ito, ang dami talaga, nag-amen. At meron pa akong maalala dito sa amen, na pag nagpo-post ako doon sa ating GC, ang lalaki ng amen nung isa. Alam niyo, alam ko na yung pag-amen. Hindi lahat ng amen ay totoong amen. Meron lang parang pinapalabas niya na siya ay maka-Diyos. Maraming amen yan pagka positibo yung maganda para sa tao yung iyong pinopost. Mag-post ka kaya ng repent. Tingnan mo, kung di lagyan ka ng merong pula-pula sa mukha, ano yan? Galit. Bakit? Ay kasi yung gusto-gusto ng tao yung pabor sa kanila. At para magmukha silang maka-Diyos, lalagyan nila ng amen. Sabi niya, against such things, there is no law. Hindi applicable sa iyo ang law kapag ka ganito ka na mabuhay. Meron kang pag-ibig sa iyong kapwa. Those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. Ibig sabihin ng crucified, mga kapatid, alam niyo, once na ikaw ay ipinako sa krus, hindi ka pahintulutan na bumaba na may buhay. Malala niyo yun? Ang Panginoon at yung dalawang kriminal sa kanyang katabi na anong ginawa sa dalawa. Nung nakita nila na mukhang buhay pa, binalian ng mga buto sa hita. Abay, oh my God. Pag di ka ba naman nawalan ng malay ka agad yan? Pero ano naman ang ginawa sa Panginoon nang makita, para masigurado na siya ay talagang patay, inulos ng, ano yan, pako? Diba? Nakikita niyo yung mga nakabitin sa cross, ganun lang, kagas-gas dito sa tagiliran. Hindi. Yun ay wasak. Bakit ko sinabi? Kasi sibat yun. Sasabihin pa ba? Baka nga ginanong pa nung sumibat dun eh. Bakit? Kasi nung nabuhay ang Panginoon, sabi niya, Tomas, sali ka rito. Hindi ka naniniwala ako ito? Ipasok mo ang iyong daliri sa butas ng aking kamay. Malamang dito yon. At ang iyong kamay sa butas ng aking tagiliran. Kamay ang ipasok mo sa aking tagiliran. Hindi ka sabihin, wak-wak. Ba't kayo natatawa sa wak-wak? Yung mga Bisaya. So, naipako nyo na ba ang iyong lumang pagkatao sa krus? And then sabi niya, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Huwag mong panganahan ang banal na Espiritu. How do you walk in the Spirit? Simple. You know that you are walking in the Spirit when you are obeying the law of Christ. When you are practicing the law of Christ. Ganun lang kasimple, mga kapatid.
Hindi yung napakarami mong explanation tungkol sa walking in the Spirit, living in the Spirit, walking in the Spirit. Oh my God. Just simple. Ibig sabihin, magiging masunurin kayo ng sinasabi ng dahilan ng pagkaloob ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu sa Ezekiel 36:27. Ngayon, kung meron ka bang paliwanag na iba, ang dami-dami mong sinasabi para itugma mo lang sa buhay mo na tagapagturo, malamang mali na yan. At ito ang irony. Hindi mo masusunod ang mga batas ni Kristo na hindi mo pinag-aralan. Teaching them to obey all that I have commanded you. So ngayon ay matatapos tayo rito sa ika-11 mensahe natin. I mean, mga kapatid, 13 pala itong mensahe na makukuha natin dito sa aklat ng Galacia. Pero purihin po ang Panginoon, nawa ay magising din tayo sa ating kalalagayan. It may be that now we are open with the essence of the new covenant. Pero tingnan pa rin natin ang ating mga pamumuhay. We are given a checklist on what is to live in the flesh and what is to live in the Spirit.